Alright! Good evening Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much! Mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin! Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa tigbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DBS na mga saltik magkabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi pag-aayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos sa may session sa katagalan mag-aabayan, akala mga paninira, matotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, nagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. Sa magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Sunday sa ating lahat. Okay, so before na mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check mark natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At dito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 95 na mga comments. Nandiyan rin po si Lerma Sondita. Meron siyang 57 na mga comments. Robel Ferrer Official. Meron siyang 36 na mga comments. Nandiyan rin po si Lynn Gonzalez. Meron siyang 32 na mga comments. And Drared Fernando. Meron siyang 18 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. Ating po mga silent viewer dito sa ating channel, thank you so much. At syempre pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi rin pong nagsishares ng ating mga videos. At doon sa ating mga viewers na nag-subscribe sa ating channel, thank you so much. At syempre, i-acknowledge natin ating po mga channel members. Nandyan si Pusong Inami, Cosmo Defender, Barbara Butler, Katita Dar, Edmond Castillejo, Samuel Membrado, and Via Vivar. I-greet natin mga kababayan, ating po mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Marcres Hernandez from North Carolina, USA, Aida Sinsuat, nandyan rin po si Rales Carlinga, Elizabeth Habihan, Lolita Vana Ines from UAE, Dubai, nandyan rin po si Erlinda Balarasa, Annette Aligre, Ray Martinez, Gloria Marquez from Guam. Nandiyan rin po kasama rin po natin si Rosalen Aviegos, Romel Saire, Luzana Nerpio. I-shoutout natin si Maria Maricho Freyaniza from Canada. Hi to Linda Lim from the city of Ilagan, Isabela. And hi to Norma Ordonio. I-greet natin ang advance happy birthday kay Rizali Esmen Villalubos. Actually, ang kanyang birthday makabayan, bukas pa po, December 30. So siya po ang asawa ni Sir Romeo Esmen. And also, advance happy birthday kay Belen Sabino. Ang kanyang birthday naman, this coming December 31. Nandyan po sa Muntinlupa City. Greetings from Shannon Reyes. So, atin po silang i-greet makabayan. Baka kasi makalimutan na si Ivan. Again, happy birthday po. At syempre, sa lahat po ng mga viewers natin na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw, happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? So ngayon, since December 29 mga kabayan, so 2 days to go na lang po before mag-New Year. So how about sa ating mga DDS, mga anti-Marcos na nandito, mga bashers natin, at saka sa lahat rin po ng mga viewers na nandito, ano ba ang ating New Year's resolution? So ang wish po ni Sir Ivan sa inyo, unahan na po natin po itong mga DDS, unahan na po natin, at saka don't forget, i-type niyo dyan sa baba, i-comment niyo dyan sa baba kung ano ba ang ating New Year's resolution mga kabayan. Okay? So please i-type dyan sa baba. Pero aking wish po para sa inyo mga kabayan, included po sa mga DDS at saka sa mga bashers natin dito, para po sa ating New Year, I'm wishing you a good health, wealth, and growth. And also make this New Year a full of opportunity
meron tayong bago po na goals and meron rin pong bago na mga achievements. Sana ma-impeach na si Sara Duterte. Hey, Chairman, bakit nasama si Sara Duterte? Siyempre, di ba sabi ko na dapat ang New Year natin at pong New Year's resolution for the next year, mga kabayan, dapat po merong bagong goals and achievements. Isa po sa goal po ng mga pro-admin, mga Marcos supporter, mga loyalista, mga pinklawan, na matanggal na sa pwesto itong si Sara Duterte. Kaya kasama natin po siya sa wish, mga kabayan. Sana ma-impeach na si Sara Duterte. Hey! Binaliktad ko naman yan. Bakit si Ivan? Kasi nga ang wish po sa kabilang kampo, mga kabayan, na matanggal na daw sa pwesto si PBM. So, binaliktad lang po ni si Ivan. Okay ba? Ang wish natin, mga kabayan. So, anyways, meron pong natanong sa atin. Kasi nga, mga kabayan ko, before nga pala, kasi nga mamaya pag-usapan natin, isa po sa topic natin, mga kabayan, ito pong pinaingay po ni Hitad. And also, ito po pag-iingay ni Joey at saka ni Maui. At pag-usapan rin po natin, mga kabayan, nakita ko kasi, meron kasing leak na video na malamang sa malamang, malaking posibilidad, ito po yung kinontrata ni Digong at saka ni Sara para guluhin ang Malacanang or ang palasyo, mga kabayan. So itong grupo na to, merong leak video, mga kabayan. Yes, you heard it right. Meron pong leak na video. Itong grupo na to, sila po yung mga retired na mga militar na, mga kabayan. Nagtipon-tipon sila. Pero itong meeting kasi nila, wala kasi ito ipinakita or hindi ito ipinakita doon po sa live po ni Kapitan Dado, mga kabayan. Meron pong nag-leak po na video. Sila itong manggugulo doon sa palasyo. Sila itong susugod doon sa palasyo, mga kabayan, kasi sila daw ay magkikipaggera na. Mamaya mapakita natin yan. And also, ipakita po natin dito, pag-usapan natin dito, ito pong pinag-iiyak ngayon ng mga DDS na sabi nila nagpalabas na ng fake news ang mga pro-admin vlogger, mga kabayan. Ano yan, Sir Ivan? Tungkol doon sa estado po ng Davao City, mga kabayan. Nagpalabas daw tayo ng fake news. Fake news ba talaga? Alam niyo po si Sir Ivan, meron niya mga ebidensya at hindi yan fake news. So una po sa usapan, mga kabayan, ito pong tinanong sa atin ng ating solid viewer kasi nga nakita niya yung vlog doon ni Hitad. Meron na nagsampalan sa Malacanang, mga kabayan. At saka nilagay rin po niya doon sa kanyang vlog, isinali niya, mga kabayan, na dahil daw itong GAA or General Appropriations Act, yung budget po ng ating gobyerno, kung bakit daw ito hindi pa napirmahan hanggang ngayon ni PBM kasi daw ito ay pinigilan daw ni FL Lisa, mga kabayan. Ano naman natin, ito pong si Hitad, kung gaano siya kagalit dito kay FL Lisa, mga kabayan, kasi nga siya po ay insecure. Kasi nga si FL Lisa, siya po ay maganda kaysa kay Hitad. Si Hitad kasi napuno ng chemicals yan eh. Itong si FL Lisa, organic ang kanyang beauty. Unlike doon kay Sara, unlike doon kay Kitty Duterte, na ritokada, mga kabayan, 90% sa kanilang katawan puno ng chemicals, ritokada. Included ito rin pong si Hitad, mga kabayan. Pero si FL Lisa, organic ang kanyang beauty, mga kabayan, di ba? Pinag-initan nila. Dito nga pala, bago natin talakayan po itong kanyang sinabi na sampalan daw sa Malacanang, mga kabayan, kasi itong sampalan sa Malacanang, maikukunik natin to sa bardagulan, sa awayan, sa kabilang kampo, mga kabayan. So dito na tayo po sa GAA or General Appropriations Act, ang budget po para sa Pilipinas, kung bakit pa daw hindi ito napirmahan dahil daw ito ay pinigilan daw ni FL Lisa, mga kabayan. That is fake news. Hindi ho yan totoo, mga kabayan. Makailang beses na po sinabi ng Presidential Communications Office or PCO na hanggang yon pinag-aaralan pa po ni PBM, kasama doon mga ibang ahensya. Nandun po sila yung taga DBM, taga DOF or Finance, mga kabayan, saka marami pang iba. Nandun ho sila nag-meeting po sa Malacanang, mga kabayan. For how many days until now? Kasi nga kahit kahapon, kahit ngayong araw, mga kabayan, nag-meeting pa rin ho sila. Isipin niyo po, Sunday, nag-meeting sila, mga kabayan. Kasi nga ilang days na lang po. Di ba ang sabi po ni PBM, nasabi niya dapat daw mapirmahanan niya before December 31 yata kanya sinabi, if not mistaken. December 31 ba yun? Or ontok December 31, mga kabayan, or before. Dapat mapirmahan na po yung GAA.
So, itong si Hita makabayan, atat na atat kasi. Gusto lang kasi itong manira po sa gobyerno natin, gusto lang kasi lang sisiraan po si PBBM, ang hindi nila inisip, ito po ay pinag-aaralan pa. Kasi nga, di ba, marami pong nag-iyakan po na mga kababayan natin, mamayang Pilipino, kasi nga inuto ito ng mga DDS. Di ba, binigyan kasi nila ng hindi maganda yung pag-uutak ng kanilang mga followers, kaya nag-iingay na dapat daw itong gaan na to or itong budget na to hindi daw pipirmahan. At saka hanggang nga sumakay itong si Senator Amy Marcos makabayan. Di ba, sumakay rin po si Senator Amy Marcos. Siyempre, nagpaipal siya, nag-gaslight dito kasi nga dapat siya mag-iingay kasi siya po ay tumakbo po bilang senador next year makabayan. At mamaya, pag-uusapan rin po natin itong si Senator Amy Marcos. Again, ulitin na po natin dito, hindi po yan totoo na pinigilan po ni Efelisa ang GAA makabayan. Wala pong nangyaring ganyan. Hindi yan pipigilan po ni Efelisa. Bakit? Kasi alam ho yan po ay hinihintay na po makabayan. Okay? Dito na tayo sa sinabi po ni Hitad. Meron dang sampalan sa Malacanang. Actually, merong dalawa nagtanong sa akin. At saka meron pong nag-challenge kasi Ivan, yung haters natin, the same po na topic makabayan kay Hitad. So, nung unang tinanong po si Sir Ivan, ng ating solid viewer, hindi muna ako sumagot agad. Di ba, ma'am? Hindi muna ako sumagot agad. Kasi nga, gusto ko munang pag-aralan makabayan, gusto ko muna pong makita ko yung naratibong binitawan po ni Hitad kung ano ba kanya pinag-uusapan doon sa kanyang live. Hanggang natapos po ng almost hour na pinanood po yung live po ni Hitad makabayan na sayang talaga sa oras sa Ivan, wala siya na pag-usapan doon tungkol sa sampalan sa Malacanang. Hindi klaro ang kanyang content tungkol sa sampalan sa Malacanang, kundi ang kanyang pag-usapan doon siya nakafocus po sa budget na hindi daw ito pinirmahan pa ni BBM kasi daw ito daw ay ginulo, kasi ito daw ay pinakailaman, ito daw ay pipigilan ni Efelisa makabayan. Doon lang po nakafocus itong si Hitad. Siguro ang kanyang ibig sabihin doon, 'di ba, marami pong ahensya kasama si PBM kasi nga pinag-aralan pa po nila yung GAA makabayan. Siguro yun po ang mga nagsampalan daw according po ni Hitad. Sa tingin ko lang makabayan, yun po aking analysis. Pero dito po sa ito po sa sampalan sinabi niya, yun lang po ay clickbait. Wag dapat kayong maniniwala doon kasi yun po ay clickbait. Kundi nilagyan lang po niya ng ikog-ikog, sinumpay niya makabayan para hindi niya doon ma-justify niya doon na meron pong nagsampalan talaga dito sa mga political vloggers. Meron makabayan. Sina Sir Ivan. Siyempre yun po si Joey at saka ito pa rin pong si Maui makabayan. Kasi Maui, meron siyang post. Before po nag-live kahapon or kagabi itong si Joey na galit na po makabayan. Kasi nga siya po ay hinamon po nito ni Maui makabayan, si Joey, yung walang ligo na mukhang lalaki. Siya po ay hinamon po ni Maui yung isang makabayan na sabi niya magkikita daw sila sa personal kasi sasampalin daw niya makabayan. Sasampalin daw ni Maui itong si Joey. Kaya ito si Joey napalive kaagad, galit na galit makabayan. So ito po ang totoong sampalan. Wala po sa Malacanang, kundi doon po sa dalawang gunggong na yun, yung mga impacta makabayan. Kasi nga sila po ay nagsisiraan ngayon, sila po ngayon ay nagbardagulan, sila po ay nagbulgaran dahil po sa kanilang pamimira dito sa mga OFW, dito po sa ating kababayan po, nandito po sa Pilipinas, pinipirahan nila makabayan kasi nga para magawa nila ang gusto nila para doon sa rally at saka sa people powers na gusto nilang mangyari makabayan. Pero hindi yun nangyayari. Ngayon, hinanapan ho sila sa budget na saan daw yun. So ito po ang kanilang gira makabayan para alam po ng karamihan kung ano ba talaga ang kanilang pinag-uusapan at saka pinag-aawayan makabayan. Siyempre, kapag DDS po na mag-aaway, involved talaga dito yung pera. At saka na-involved rin po dito itong si Maharlika makabayan. Kung magtatanong kayo kung sino yung babanggitin dito ni Joey makabayan na Mother D or Mother Dragon, siya po si Maharlika. Okay? For more details, let's watch this. Ano na? Magkita tayo ng personal game? Bakit? Ba't kita kikitain ng personal, Maui? Name the place. Magkita tayo ng personal sa gym. Game ako dyan. Bakit ako makikipagkita sa'yo ng personal, Maui? You're not my friend.
Ano para saan yung hamon na yun? Ang hamon sa'yo, hindi magkita ng personal. Ang hamon sa'yo, mag-liquidate. Why can you not do that? Liquidate ka, Maui. Ang lala, divide and conquer talaga si Maui. Ayaw mo sa EDSA pero nangolekta ka ng pera. Hindi ako nangolekta ng pera. It was given to me as a as a pakiusap to do something. I did not collect money from them. Iba yung nangongolekta, yung nanghihingi ng support. Doon sa ginagawan sila ng favor. When money is given to me, they are giving it for specific purpose. Just like yung SDS New York. Nagpa-print ng tarpaulin. Magkaiba yun, Maui. Huwag kang tanga. Diyos ko, kaya ka nasasabihan na tatanga-tanga eh. Tapos pag sinabihang tanga, galit. Oh, ngayon, Maui, liquidate the money that you receive. Because whatever money I have received, I liquidated it already. Oh. Ano? Tigas ng muka, ayaw sa EDSA pero nangolekta ng pera. Maui, just liquidate the money. Just liquidate the money. Hindi ka nakikinig eh. Hindi ako nangolekta ng pera. Binibigyan ako ng pera dahil may pakiusap sila. Miss Joey, pwede ba to pandagdag sa pagkain? O, bumili akong pagkain. Miss Joey, pwede ba to pandagdag sa stickers? O, tinagdag kong pang stickers. O, it's very transparent, Maui. Yung liquidation mo, ang asikasuhin mo. Okay? O ngayon, yung double agent. Bilis. Sino yung double agent na binayaran? Sige nga, Maui, ugali ba ng taong matino yung mag-post about dun sa condom? Na feeling mo, you have something scandalous on me? Hindi ko alam, sa totoo lang, ako, Maharlika, hindi ko alam kung bakit kayo, hindi yun kasamaan ng ugali. Hindi ko alam kay Mother Dragon kung bakit niya ako ipipm at sasabihin na mabait kaming parehas na tao ni Maui. When in fact, I already said. Tinawagan mo pa ako, Mother D. In-explain ko sa'yo kung bakit hindi mabuting tao si Maui. Ano nangyari? Nireinforce mo yung DDS double agent story. And sa totoo lang, since nandito ka na rin, Maui, sa totoo lang, kagaya nga na sinasabi ko, I'm pretty sure hindi mo naman kayang sabayan itong usapan na to eh. And I've said this so many times. Hindi talaga ako fan ng EDSA. But even if hindi ako fan ng EDSA, okay, I promoted that event because you want BBM to resign. You want a BBM-free country. And that is the ultimate goal, no? Na parang, Diyos ko po, sana kung magkaroon ng pagkakataon, matanggal naman na talaga yan. And that's fine with me. Okay? As long as hindi seditious, as long as walang problema yon, ganyan-ganyan. And so, I consistently promoted that. Okay? Kahit hindi ko talaga gusto yung EDSA at yung nire-represent ng EDSA sa history natin, I think that mass movement, whatever form and shape, is good. Diba? It is good. So ngayon, okay, sasabihin mo ang kapal ng mukha ko. Tapos ngayon, biglang kayo na lang ang lumalaban. Kayo pala yung manggagamit. Dapat hindi na lang kayo tumanggap ng support. Diba? Dapat hindi lang kayo tumanggap ng support. Total, kayang-kaya nyo naman yan. Last night, I heard yung mga tumatambay dun. Hindi mo naman pala pinapakain. Yung mga tumatambay dun sa EDSA, hindi mo naman pala pinapakain. And by the way, since inamin mo na ikaw ang organizer niyan, what are you going to do to those people na nandun? It's your responsibility. Ano gagawin mo sa mga taong nandun? At ayaw umalis dun? You organize them to be there. Ano gagawin natin dito? Okay, like I said, cheap talaga tong away na to. Napaka-cheap talaga nitong away na to. Talagang cheap ang away kapag hindi kayo yung biktima, pag hindi kayo yung ginaganito.
'Diba? Maui attacked me maliciously. Okay? Maliciously telling lies of things I did not say and I did not do. Ngayon, kung hindi nyo nakikita na mali yung ginawa ni Maui, may problema tayo. Okay, so pagkatapos po nag-live itong si Joy Makabayan ko, nag-live rin po itong si Maui. Pero hindi ko na po ipapakita sa inyo yung live po ni Maui kasi the same pa rin po eh. Diba? Same po, palitan po kalang mga salita na tungkol pa rin po sa pera Makabayan. At saka hindi po nakakakita o hindi po nakakita doon sa pinakita ko na screenshot tungkol po sa GCash na ipinadala po ng ating kababayan po ng mga OFW dito kay Joy Makabayan. Di ba pinakita ko sa ating last vlog na malaki talaga eh. Meron 15,000 in just one account Makabayan. Meron pong 10,000. Meron pong 8,000 plus. Isang tao lang yan. At saka marami pong mga GCash account po na resibo Makabayan. Hindi ko na lang po ipinakita sa inyo dito yung marami, yung iba kasi nga marami na yun eh. Yun ang po mga nasa unahan Makabayan. Pero dapat pero i-picture niyo lang po na malaki talaga yung mga nakukolekt nila, nakukuha nilang tulong, mga donation daw galing sa mga OFW Makabayan. Kaya nga nag-stick sila dyan lagi sa EDSA kasi dyan po sila nakakapera Makabayan. Kung bakit sila nag-stick po everyday sa kanilang gusto mangyaring people pawis at saka sa mga rally nila yung Makabayan dahil po dyan sila nakakapera. Hindi lang po maliit ang mapera nila Makabayan. Diba? Isipin niyo po, willing po na matutulog nilang po yung ibang na mga vlogger nila doon po sa EDSA Makabayan. Mawiling silang matutulog doon kasi nga malaki po ang nakukuha nila. Ito ang kanilang ipinaglalaban Makabayan, hindi po para sa bayan, kundi para po sa pera. At yan po ang totoo Makabayan. Diba DDS? Correct if I'm wrong. Tapos lagi lang sinasabi Makabayan, hindi na bayar yung mga DDS. Nakakatawa naman. May mga ebidensya tayo. Ngayon, so siya nga pala sa ating po mga INC members, gusto ko lang pong ipaalam sa inyo kasi after po nag-live ito pong si Joey, meron siyang pinost Makabayan na sigurado na ho sila. Actually, before nga pala nag-live itong si Joey, sigurado na ho sila na sasama sila doon po sa rally, sa gagawin pong rally ng INC Makabayan this coming January 13. Sigurado na ito si Joey na sasama sila Makabayan. Diba sinabi ho yan ni Marcoleta na hindi daw siya authorized na magbigay po ng go signal kung mayroong mga grupo na gustong sasama sa kanila o sasali po sa gagawin pong rally. Hindi daw authorized itong si Marcoleta. Pero bakit parang sigurado na itong si Joey Makabayan? Tingnan nyo sinabi po ni Joey, INC Peace Rally is coming. Tumodo tayo dito. Let us all join them sa 13th. Salamat sa paunguna, INC. Diba sa kanyang sinabi, sigurado na siya. Pero huwag din maniwala doon sa sinabi po ni Marcoleta na hindi na siya autorisado, depende kasi yan, huwag tayo maniwala doon. Kundi gustong-gusto talaga ni Marcoleta na sasama po yung mga DDS kasi marami rin daw bilang ang mga DDS Makabayan. Diba sinabi niya mismo doon sa kanyang programa, maraming bilang rin daw ang kumausap sa kanya. Gustong-gusto talaga ni Marcoleta para marami sila Makabayan. Diba INC? Tingnan nyo, kayo po ay gagamitin po ng mga DDS. Kayo talaga po ang siyempre ang nasa limelight kasi nga yun po ay rally ninyo yan. Pero gagamitin po ang inyong rally ng mga DDS. Mababaliktad kasi yan. Kasi nga ang mangyayari dyan sa social media, yan po ay rally ng mga DDS. Na instead yan pong rally na yan ay peace rally para po sa inyong sa inyo pong reliyon kasi itong pinangayon ninyo, kayo po ay sumuporta doon sa sinabi po ni PBM na hindi impeach itong si Sara Duterte kasi hindi daw siya importante Makabayan. Doon kayo nakafocus sa sinabi po ni PBM, di ba? Kaya nga kayo ay gagawa po ng rally. Pero kapag nandyan po yung mga DDS, kapag sasali sa inyo ang DDS at baka mas marami pa yung DDS kaysa inyo, sa mga membro po ng INC na pupunta doon sa rally, mag-iiba kasi ang naratibo niyan. Take my word INC, hindi nagsinungaling si Ivan. Diba, kakaramihan po or lahat po ng mga analysis po ni Sir Ivan, mangyayari talaga. Kailan ba hindi nangyari ang ating analysis Makabayan?
Sana sa mga membro natin dito na mga INC, mag-ingat-ingat ho tayo. Lalo na kapag nandyan po yung mga DDS po na mga gonggong na yan. Speaking of rally, meron pong rally doon sa Japan, mga kabayan. Kaya nga, di ba, nandun sila yung mga banateros, si Dada, nandun po itong si Banatbay, nandun po ang kanyang kapatid, at saka may mga vlogger po ng mga DDS na nandun po. Pero ito si Maui, hindi siya nakasali kasi siya po ay pinauwi, mga kabayan. Dahil nga sa awayan nila ni Joey. Doon po sa rally, peace rally po daw ang kanilang ginawa, mga kabayan. Peace rally. Nilangaw, binangaw nga eh. Ang kanilang rally, pinaghandaan nila ng ilang buwan, mga kabayan. Tapos yan lang po makikita ho natin, hindi mo lang umabot po ng 30, mga kabayan. Nakakatawa naman. Pinaghandaan ho na ilang buwan, pinaghandaan po ng ilang weeks. Yan lang po makikita natin sa rally sa Japan. Tapos sabi pa nga ng mga kabayan, sinugod, dumadagondong ng maraming kababayan natin mga Pilipino nagpuntahan doon. Sa lugar po ng Japan, mga kabayan, doon nagrally. Dumadagondong, hindi umabot po ng 30, mga kabayan, dumadagondong na, gunggong talaga eh. Tapos yung lugar na yung, mga kabayan, tingnan nyo lang po, nag-live po itong si Boss Dada. Pero ilan lang po yung nakita natin, mga kabayan. Ilang viewers lang po dito nakita natin sa live po ni Boss Dada. Diba, kukunti lang. Ngayon, dyan po sa lugar na yan, na pinagralihan lang, mga kabayan, yun kasi po ay daanan. According po sa ating viewer, mga kabayan, kasi meron po nag-message kasi Ivan, yan ang lugar na yan talaga po ay daanan po ng mga tao. So, itiniming nila na dyan po nilagay para mamukha daw itong marami, mga kabayan. Para po mamukhang marami. Pero ang mga rallyista ng mga DDS na nagpuntahan dyan, iilan lang po. Marami kasing dumadaan, mga kabayan. Kaya dito ko nakita kay Boss Dada, nakita natin, nakumpirma natin na nilangaw talaga ang kanilang rally. Anong pinag-iingay nila sa Ivan? As usual, pinababa nila sa pesto si PBM kasi yan po ang goal ng mga kabayan. Di ba sinabi po ni Joey, yan lang po ang goal nila, ang gusto palang mangyari, mapababa sa pesto si PBM para papalitan po ni Sara Duterte. At doon po sa kanilang tarpaulin, protect Sara Duterte. Dapat daw hindi ma-impeach si Sara kasi siya daw ang presidente, mga kabayan. Presidente daw si Sara Duterte, kaya bawal daw i-impeach, hindi daw dapat i-impeach, mga kabayan. Doon po sa mga pinag-ingay na nag-rally doon sa Japan, marami dang bumoto kay Sara Duterte, 32 million daw, mga kabayan. 32 million ba talaga? Tas sabi po ni Rocky, mga kabayan, yung video na pinakita ko sa inyo, di ba sabi niya 14 million lang daw? 14 million na mga kababayan natin po, Pilipino ang bumoto doon kay Sara Duterte. Sino ba talaga dito po nagsasabi ng totoo? Si Rocky o si Sara, mga kababayan? Kasi according pa kay Sara, di ba, sabi niya 32 million ang bumoto sa kanya. Pero itong si Rocky, sabi niya 14 million na, mga kababayan. Pero ang totoo niyan, only 1 million lang po. And the rest, yung 31 million, yun po yung Marcos supporter. Yun po yung mga loyalista, mga kababayan. Correct if I'm wrong? Di ba? Itong kanilang rallying ginawa, binangaw na, nilangaw pa. So naging people pawis 7.0, mga kabayan. Nakakatawa naman. Diba? Mang-hire pa kayo, nasaan nga pala yung budget ninyo? Nasaan yung 51 billion pesos ni Pulong? Nasaan yung 125 million pesos confidential funds na naubos lang in just 11 days? Nasaan si Ivan? Baka nandun po sa puting sobre, mga kabayan. Nandun po sa mga may malaking kamay na mga leader-leader nila sa rally, mga kabayan. Pero yung natanggap doon sa mga rallyistang na-hire nila ng mga bayaran, kukunti na lang. Kasi nga dumaan sa maraming kamay ang kanilang CF na inilagay doon sa puting sobre. Diba? Sakto ba si Ivan? Peace lang, mga DDS, huwag yung ganyan. Huwag kayong magalit ka sa Ivan kasi yan po ay totoo. Totoo ba yun, Sir Ivan? Totoo yun. Siguro. Okay, so dito po, mga kabayan, ipakita ko sa inyo. Dito po sa sinabi po ni Joey na portion na to, I'm not sure kung nakita ba to ng mga kasama natin po ng mga vlogger. Kasi dito niya sinabi na handang-handa na daw yung mga relihiyon, handang-handa na daw itong mga retired generals, retired po na mga military, active or hindi active, handang-handa na daw, mga kabayan. So ito po ang ating ebidensya. Okay, ngayon, balik tayo dito sa DDS double agent. Ano ang ginagawa ng DDS double agent narrative? Okay, you put doubt to all the DDS supporters.
You put doubt on the mind of the people kung nasan ba yung loyalty nila or ano ganyan. In a very, very critical time, nag-a-assemble na ang men in uniform. Nag-a-assemble na ang mga religious organization. We are gearing up for the biggest peace rally next year. At pagkatapos, yung mga taong kagaya ko, gusto niyong itumba. Bakit? Yun yung hindi ko gets. Bakit? O, diba? Siguradong sigurado sila makabayan. Sabi pa nga ni Joey, siya na mismo itong umamin, naghahanda na yung mga religious organization. Ang ibig sabihin, hindi na po yung INC makabayan. Kasi di ba marami po mga sabi-sabi ngayon na lumabas na pati daw yung KOGC, naghahanda rin po sila. Kasi gusto sila makipag-merge dito sa gagawing rally po ng INC makabayan. Totoo ba yan, INC? Makipag-merge sa inyo yung KOGC? Hindi maganda yan eh. Kasi nga di ba tingnan nyo yung leader nila, manyakis yun eh. Maraming kaso yun eh, manyakis pa. Gusto nyo makikipag-merge kayo doon, igunggong yung si Kiboloy. Tapos dito pa sa kanyang sinabi, naghahanda na daw yung mga retired makabayan, yung retired military. Ito na, may kumalat. May kumalat po, di ba? Alam mo natin, nag-post po itong si Pinoy Survivor o si Kapitan Gago makabayan. Doon po sa kanyang live, actually hindi po yun nakita, hindi doon ipinakita kung ano po ang kanilang pinagmitingan makabayan. At para po meron tayong idea, ito po ang post ni Kapitan Gago. Let's watch this. Oh, FGF! 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 People's Initiative! People's Initiative! People's Initiative! FGF! Hindi nga, wala ako eh. Yan, hindi kompleto yan pag wala ako. Yan. Wala yung sobrang. Mga gago! Mga gago! Okay. Picture. Kamay. Laban. Wait lang. Naka-video to. Kipas. Video lang? Video lang po. Hello. Love you. Okay, so yung picture na yung makabayan, that is after po sa kalang meeting. Ngayon, wala pong pinos itong si Kapitan Dado during sa kalang meeting para hindi po malaman kung ano ang kanilang pinag-uusapan makabayan. Until meron po isang taong nag-post makabayan sa kanyang private po na account. I am not sure kung paano to kumalat. Nakita ko itong tao na to, I think siya yata ay general makabayan, kung hindi ko nakakamali. I'm not sure kung, di ba sabi nila sa itong general daw to eh, but hindi ko sure makabayan. I think siya po daw ay general. Siya yung nag-post sa video makabayan at ito po ang ating nadiskubre. Ang nagsasalita dito, ito pong si Kapitan Dado. Gusto na po nila magkipag-gera makabayan. At plano talaga nila po na susugurin ang Malacanang or palasyo. Gusto nilang guguluhin. At dito, hinihikayat nila, pinapapili nila yung military, yung PNP, kung saan sila magsaside makabayan. Ito ang ating ebidensya. Magtitila ako ng revolution. Sige, subukan nyo. Subukan nyo. Patulan nyo kami. Patulan namin kayo. Hihiwalay din ka lang. Kaya nga ngayon, walang kaso eh. Hanggang ngayon, Hanggang ngayon, pero kasi yung dinidemanda, pero mo tinatapos ninyo. Kasi na, ayaw nila tayo. Kasi pagka nagalit tayo, magpanganin. Ngayon, sino ba yung Enrique na yan? Sino ba yung Captain Dado na yan? Wala naman sa servisyo. Kita na naman. Ganon. Ito yung isang sa tingin ko, may nasasabi sa Malacan niya. Kanila. Huwag niyong ginagago yan. Gago yan eh. Mas gago yan. Okay, gago yan. Gago yun. Huwag yung ginagago yan. Sa tingin mo, sino ang nasabi kay Bongbong na seryoso?
kayong isintutuhin kayo pagka kami pinuloy nyo, pagka kami pinupakan nyo, uupakan namin kayo. Hindi kami natatakot sa inyo. We represent the sovereign people of the Philippines. We will call the armed forces to protect the people. That day will come. We will call on the AFP, the PNP, that the sovereign people is commanding the AFP and the PNP. And if you do not listen to us, then the first order that we're giving sa Matinino, you have a choice. And nasabi ko, you pick a side. The side of the Filipino people or the side of that government you want to defend. Pangat, magnanakaw, abuse of authority, komunista, abuse of the Constitution. Diyan kayo, and die for them because we will die for our cause. O di pala eh. So, let us determine our future. Now, do you want a bloody confrontation? Of course not. That's why we have to state it. We are a sovereign people and we are recalling the armed forces and the people. Sa amin kayo. Kung ayaw nyo, what's the point na nandiyan yung organization at binabayaran yung sweldo? O ayan, tatandaan natin yung mga mukha na yung makabayan. Sila ang may masamang balak dito kay PBBM. Sila ito yung may masamang balak po sa Malacanang makabayan. Saka diba meron na ho silang pagbabanta po sa AFP plus sa PNP makabayan. Hindi ba yan sedation, DDS? Sige nga, i-correct nyo si Ivan, idibang si Ivan. Hindi ba yan sedation? Tingnan nyo, di ba lagi ko sinasabi dito, kapag meron pong claim si Sir Ivan, meron pong sinasabi dito ng mga topics, may kasama ho yan ng mga ebidensya. Hindi basta-basta nagsasalita po si Sir Ivan ng mga topics na walang ebidensya. Lagi ho yung sinasabi po ng kapulisan natin, anything you say will be used against you. Lagi yung tinatandaan po ni Sir Ivan. Ganun tayo. Anything you say, anything you do will be used against you. Tapos ngayon sasabihin niyo sa Ivan yung fake news. Saan dyan ang fake news? At sana makabayan ko, please ishare natin po ang video na to, okay? So malaking tulong ho yan para malaman po ng makababayan natin, malaman po ng taong bayan kung ano po ang kanilang pinaggagawa ng makabayan, kung ano ang plano ni Digong. Alam mo natin, involved ito si Digong makabayan kasi hindi naman yan gagalaw kung hindi yan sasabihin po ni Digong. Kasi ang kanilang poon, ang kanilang pong leader, si Digong at si Sara makabayan. Diba? Sakto bang analysis natin? Hindi, di ba? Laging sinasabi po ng mga leaders ngayon na walang kinalaman po si Digong dito sa mga pinagagawa po ng mga retired generals makabayan. Retired comrades sila, kung ano mga posisyon meron sila na sila po ay nag-retire na makabayan. Wala lang kinalaman si Digong. Maniniwala ba tayo walang kinalaman si Digong makabayan? Ginawa pa din bobo ng mga DDS eh. Kusang loob daw yan ng mga retired makabayan. Kusang loob, merong nakatanggap. merong nabayaran. Diba doon po sa video po na pinakita ko sa inyo makabayan na binigyan ho ni Digong yung mga nandun po sa kanyang harapan. Nalaban natin yan, yung lumapit po itong si Baste, lumapit po itong si Pulong, kasi pinaghanda na po yung kulay green makabayan, yung pera. Kasi meron daw siyang pamasko doon makabayan, di ba? May nakatanggap. Kaya nga napaka-eager nila. Bakit? Meron kasing pera involved, di ba? Di ba? Mali bang analysis sa Ivan? Okay, so before tayo mag-forward makabayan, pag-usapan natin ito pong si Senator Amy Marcos kasi kung maalala natin doon po sa video po ni Joey, di ba meron siya sinabi po tungkol po sa isang DDS na double agent makabayan? Ano si Ivan? Double agent. Kasi daw ito daw si Senator Amy Marcos makabayan, meron daw siya mga DDS vlogger na double agent. Ang ibig sabihin, kukontrata dito sa kabila, kukontrata rin po dito sa kabila. Meron silang mga information po ngayon nakuha dito, both sides makabayan, meron siyang binibigyan po ng information. Ito daw si Senator Amy Marcos daw ang kanilang amo makabayan. So both sides, kaya yan po ay DDS double agent. Itong double agent na to, siya dito po yung nagpapaaway sa grupo ng mga DDS. At ngayon ang mga pinaghihinilaan, isa po sa pinaghihinilaan ngayon na isang DDS double agent, ito daw si Maui makabayan.
Wala kaming pakialam kung ano ba yan si Maui. Basta't wag siyang sasali po sa mga pro-admin vloggers kasi siya po ay gonggong magkakabayan. Diba? Tinatarantado niya ang admin. Tinatarantado niya ang mga Marcos. Tingnan niyo ang kanyang word na ginagamit, lisatanas at saka bangag makaabayan, pulboronic daw na presidente. Hindi kami maniniwala na siya po ay double agent, kundi ito lang ang inyong plant ngayon. Nagplanted kayo ng mga issues, nagplanted kayo ngayon ng mga topics para isipin po ng mga pro-admin vlogger na itong si Maui mukhang babaliktad makaabayan. Wag nang babaliktad. Hindi na dapat po babaliktad to si Maui kasi hindi namin siya kailangan. Siya ay gonggong, siya ay traidor at siya po ay isang salot ng lipunan, di ba? So before na mag-forward makabayan, isa naman natin, nandyan po si Benvenido Bentorina, hi to Danny Diaz, hi to Corazon Magpayo Coronel, kasama rin po natin si Ariel Barrieso, Laila Villaflor, Vivencio Tamayo, Florida Greenfield. Nandiyan rin po si name na user. Hi to Yolanda Espirito, Elizabeth Abila, Rolando Serino from Paris. Isyata rin po natin si Nardito Lingayo. Hi to Robel Ferrer Official, Dren Lastimosa, and hi to Army Lagaso. Okay. So, bakabahan ko, pag-usapan natin ito pong si Mangga. Ay, Mangga. Napansin ba natin na mayroon po mga posters ngayon na ipinakalat po ito mga didis makaabayan, tinitulan nila ng Mangga, pero ang mukha na makikita natin, ito pong si Senator Amy Marcos. Di ba nakita ba natin, marami makaabayan pinakalat ngayon, tinitulan nila ng Mangga, #DDS double agent na makaabayan. So ito pong Senator Amy Marcos, hindi talaga yan susuportaan po ng mga DDS. Hindi makaabayan. Nasa gitna ngayon, nakahangin ngayon, ito pong si Senator Amy Marcos. Kung napapansin natin, di ba, namiligro po siya sa senatorial candidate makaabayan dito po sa survey kasi nandyan po siya sa top 12. Diba sa top 12, kung naalala ho natin, yung po inilabas po na survey, that is 4 days ago yata yun, na nandun po sa ika-12 makakabayan, diba, nandun po si Bato, nandun po si Villar, nandun po si Senator Amy Marcos, and also si Kiko Pangilinan. So, 4 po doon ang naghanging makakabayan, nag-fight sila sa place po ng top 12 po sa senatorial candidates. But before that, pag-usapan mo natin po si Senator Amy Marcos. Bakit si Ivan? Kasi ang kanyang aso, meron siyang ginawa or nagawa na siguro na movie tungkol dito po kay Pipsi Paloma makakabayan. I am very sure, nakita niyo na po yon. Diba? Ang kanyang title doon makakabayan, the RAPIST or yung tumira kay Pipsi Paloma makakabayan, aram na natin yun. Kayo na po magsabi. The RAPIST dito kay Pipsi Paloma, yun ang kanyang upcoming movie makakabayan ni Derek Darlia. So, meron siyang teaser. Ang plano po na kanyang teaser po sa kanyang movie or upcoming movie makakabayan this coming New Year, January 1, 2025. So, probably, ang kanyang movie makakabayan siguro January or February. Kasi nga, teaser pa lang ho yung sa January 1. Bakit siya napabalabas po ng ganyang klase po na movie sa Ivan? Biopic po na movie makakabayan. So, ano daw ang purpose yan? According po sa mga Marcos supporter, according po sa ating analysis makakabayan, na baka ito po ay paninira po kay kay Tito Soto, former Senator makakabayan. Ito ay magiging, ang purpose ito po'y paninira po kay Tito Soto. Diba nakita ko natin po sa senatorial survey, nandyan po sa top 6 yata si Tito Soto, top 5, top 6 ba yun? Nandyan po si Tito Soto po sa survey sa senatorial candidate. Napasok siya makakabayan. Kaya bigla pong lumabas itong movie na to na gagawin po ni Derek Darliap para sisiraan itong si Tito Soto. Alam na natin po yung nangyari dyan makakabayan at marami na hong mga movie naglabasan noon na ilan na ba? Siguro mga 3, 4 tungkol dito kay Pipsi Paloma makakabayan. So ito po ay i-revive ni Derek Darliap. Gagawa niya po ng istorya makakabayan. Pero baka ito po ang mangyari dito, baka ito magaya po sa Made in Malacanang and also yung isa makakabayan na may yung Mabuhay, Aloha, Mabuhay yata. Yun yung part 2. Diba? Baka kasi magang ganon. Baka si Ivan.
Itong si Direk Dalyap, ginamit na po niya yung mga loyalista makabayan. Alam naman natin yan. Ginamit na po ni Direk Dalyap yung mga loyalista. Pero doon po sa kanyang movie, kung iintindihin natin makabayan, saan ba talaga nakafocus ang mga movie na yon? Yung part 1 plus part 2. Nagalit pa nga, meron nga mga sabi-sabi makabayan na dismayado po itong si Congressman Sandro Marcos. Medyo nagalit dito kay Direk Dalyap daw, di umano, meron kong nabasa makabayan, dahil doon sa ipinakita ni Direk Dalyap na party goer daw itong si PBM, wala daw ginagawa kundi mag-party-party lang. Diba yan po sa movie makabayan? So hanggang ngayon, yan na po naisip po ng taong bayan na ganun talaga daw si PBM, puro lang party-party at walang ginagawa. Tingnan nyo mga naratibo po ng mga DDS, mga vlogger na makabayan, ang lagi lang sinasabi na si PBM hindi nagtatrabaho. Puro lang party, puro lang tulog, bangag lagi sa ipinagbabawal daw na gamot. Kasi yun kasi ang na-project doon sa movie makabayan. Kaya maraming nainis kay Direk Dalyap, mga loyalista, mga Marcos supporter at not just that, pati po si Kung Sandro Marcos na makabayan. So ngayon sa part 2, sa part 1 at part 2, saan nakafocus doon? Diba nakafocus lang po kay Senator Amy Marcos makabayan? Correct if I'm wrong? Nakafocus lang po doon. Hindi talaga po sa buong pamilya nakafocus makabayan, kundi nakafocus po kay Senator Amy Marcos. Diba itong kanyang aso, ginagamit lang po niya yung mga loyalist na makabayan, ginagamit lang po niya yung mga Marcos. Dito po sa dito po sa kay Pipsi Paloma ay syempre mababalik na naman po dito yung pangalan po ng TBJ, ang grupo ng TBJ, pero hindi po doon kasama si Tito Soto makabayan. Di ba hindi po kasama si Tito Soto? Kasi nga according daw allegedly yung gumanon daw doon kay Pipsi Paloma kung bakit daw yun na parang naghanging siya sa kanyang sarili makabayan, nagbigti siya dahil daw siya po ay ang tawag dito makabayan, parang na dismayanan sa kanyang sarili kasi maraming problema eh. Di ba doon po sa kanyang istorya, according po sa before po ng mga dokumentaryo sa makabayan, dahil daw involved doon, dahil kung bakit daw nagpatiwakal ito pong si Pipsi Paloma dahil daw sa mga bayarin niya at saka wala na daw siyang makabayan, wala na daw siyang mga proyekto na upcoming at saka meron pang nangyari kasi nga kanyang pangalan dahil po doon sa TVJ na makabayan. So ngayon maraming nagalit. Kung napapansin niyo po sa mga comment section, napansin niyo po sa mga TVJ defenders and followers, galit na galit dito kay Direk Dalyap. Ang movie ni Direk Dalyap, ibinoykot ngayon ng mga TVJ defender makabayan. Diba? Gagaslighting yan pang-gaslighting yung makabayan at saka yan po ay paninira po. Magiging paninira ito dito kay Tito Soto. Ngayon, pupuntahan natin po yung senatorial candidate makabayan. Dito po sa senatorial candidate, diba? Ipakita ko sa inyo sa post po sa Impact Leadership. Tight race for 12th place in 2025 Senatorial Survey, SWS Survey shows. Dito po, nandyan po si Camille Villar, nandyan po si Bato de la Rosa, nandyan po si Senator Amy Marcos, and also ito na pong si Kiko Pangilinan makabayan. So sila po yung apat ngayon, nag-tight race dyan sa top 12. So bakit nakaganyan ito pong si Senator Amy Marcos makabayan? Samantalang sa mga previous na noon, siya pa ay tumakbo makabayan sa senator for how many times, senator o noon pa, 'di ba? Sa mga senatorial survey sa kanya, always top 3, top 4, top 5. Ganyan po lagi itong si Senator Amy Marcos. Pero ngayon, bigla mukha yatang nahirapan na ngayon si Amy Marcos makabayan. Bakit kasi siya nahirapan? Kasi nga wala po siyang suporta dito sa mga DDS. Ngayon, ilan na lang po ng mga loyalistang sumuporta dito kay Senator Amy Marcos. Mga Marcos supporter? Nako, wala na po kay Senator Amy Marcos. Kaya ngayon, nahirapan na po si Senator Amy. Ang suporta sa kanya, iilan na lang po ng mga loyalista. Kasi majority po ng mga loyalista na dismaya dito kay Senator Amy Marcos. Dahil po sa kanyang ginagawa dito kay PBM, pinabayaan lang po niya na tinatarantado ito sa kabilang kampo, binabalahura, inaapakan ng pagkatao at lagi pong sinisiraan. Hinayaan lang po ni Senator Amy Marcos, hindi niya ipinagtatanggol makabayan. Tingnan nyo ang mag-ama, si Sara Duterte at saka si Digong makabayan. Bakit si Ivan?
kahit gaano kagalit itong si Sara Duterte dito sa kanyang tatay na si Digong Makabayan, di ba nandyan pa rin po si Digong, nandyan pa rin po si Sara, sama pa rin po sa Makabayan. Yan, sinabi ho yan ni Sara noon na galit siya sa kanyang tatay kay Digong. Kaya hindi daw sila magkakaintindihan, marami mga bagay na hindi po pinakakaintindihan dito kay Sara at saka kay Digong. Marami ho yan. Pati po sa mga personal po na life Makabayan. Di ba sinabi yan ni Sara? Pero nandyan pa rin po si Digong kay Sara. Nandyan pa rin po si Sara para kay Digong. Vice versa. Dahil po yan dahil po sa politika Makabayan. Sila pa rin po yung nagtutulungan. Yan po ang gustong mangyari ng mga loyalista, ng mga Marcos supporter, ng mga pro-admin vlogger dito kay Senator Amy Marcos na kahit anong mangyari, huwag mong pababayaan ang kanyang ading, si PBBM. Nakikita ho yan kasi Amy Marcos kung gaano dito ginawa na mga hindi maganda mga issues dito kay PBBM na hindi naman lang yan ginawa po ni PBBM. Diba? Hinayaan lang po na sa Amy Marcos. Pero sana yan po iisipin po ni Amy Marcos Makabayan na siya po yung naghanging. Wala siyang suporta sa DDS. Kundi ang makakasave lang niya dito ang Marcos supporter at saka yung mga loyalista Makabayan. Sana yan po ang maisip po ni Senator Amy Marcos. Pero meron po siyang pagkakataon Makabayan. Meron pa siyang chance. Depende sa kanya. Kung yan pa yung gagawin niya Makabayan, depende na ho yan sa kanya. Pero dito po sa kanyang sitwasyon, siya po ay namimiligro sa top 12. Diba? Or baka hindi talaga po siya mananalo Makabayan. Pero dito po, in case sa top 12 Makabayan, in case lang, kung nandyan po ang pipilian natin, nandyan po si Kiko Pangilinan, nandyan po si Camille Villar, nandyan po si Bato de la Rosa, nandyan po si Senator Amy Marcos. Sino bang ibuboto natin? Please comment nyo sa baba, babasahin nyo mamaya sa Ivan, okay? So doon po sa apat po na choices Makabayan, Villar, Bato de la Rosa, Kiko Pangilinan, at saka kay Senator Amy Marcos. Kung sakaling sila po yung sa apat, sa pinakahuli Makabayan, sinong ibuboto natin? Please comment sa baba, babasahin nyo mamaya ni Sir Ivan. And also, thank you so much nga pala no, sa mga pinklawan, ng mga supporter. Asal yung mga Pinklawan Makabayan, talagang full support sila dito kay PBBM. Talagang ipinagtatanggol nila si PBBM. Like for example, dito po kay Miss Waikiki Makabayan, tingnan nyo kanya sinabi, I am Pinklawan but I am supporting the PBBM admin. I am loving PBBM because he is a gentleman, hindi pumapatol sa mga paninira sa kanya at higit sa lahat, hindi pumapatol ng babae. Mas focus siya sa pagpapaunlad ng bansa kaysa pumatol sa mga paninira sa kanya. I love you, Mr. President. At meron pang nagpost Makabayan, itong sabi po ni Lani Esto, siya po ay taga-UP. Siya po ay UP Professor Makabayan. Sabi niya dito ni Lani Esto, you're doing just fine PBBM. Continue being the gentleman and professional that you are. Do more about helping our kababayans. I didn't vote for you. But we saw your sincerity to serve the Filipino people. Wag na po pansinin ang mga negative issues. O, tingnan nyo mga sinasabi po ng mga Pinklawan Makabayan. So, full support po ang mga Pinklawan. Siyempre, nandyan po lagi ang mga loyalista, at saka yung mga Marcos supporter. At tayo po'y humanga talaga sa mga Pinklawan kasi nga naintindihan nila si PBBM. At nakita na dito po yung pagtatrabaho ni PBBM. At nakita po ng mga Pinklawan ang ginagawa talaga ni PBBM. At ang dito po sa mga pag-improve, dito po sa improvement, dito po sa progreso ng ating bansa, ng ating bansa Pilipinas, ekonomiya, dito po sa inflation Makabayan, saka dito po sa mga budget po ng ating gobyerno, naintindihan nila. Kaya full support sila kay PBBM at yan po ay maganda talaga Makabayan. Diba DDS, iilan na lang po kayo. Pero sa ginagawa ninyo ng mga rally, gusto nyong kunin ang loob ng mga Pinklawan. Mga Pinklawan naman nandito, okay ba sa inyo? May kapag-merge kayo doon sa mga DDS? Please comment sa baba, babasahin niya mamaya ni Sir Ivan. Okay, so before tayo patuloy po sa ating next topic Makabayan, yun na po tungkol sa sasabihin ko na meron dang fake news ipinalabas daw yung mga pro-admin vlogger Makabayan. Meron daw. Pero meron tayong ebidensya na yan po ay totoo. But before that, isama natin. Nandyan po si Tommy Grigg
Hi to Tommy, hi to Greg, Isyan, Kim, Danny, Teresa na nandyan sa Norway galing kay Eva Atienza. Hi to Wilson Sia, i-shoutout natin si Evelyn Garcia. Hi to shoutout natin ang MVSFIG, that's Marcos Volunteers Solid Forever International Group. Nandiyan rin po si Drared Fernando. Hi daw sa mga viewers natin. Hello po sa mga viewers natin na nandyan sa Edmonton and Redwater, Alberta at sa Regina, Saskatchewan, Canada. I-shoutout natin ang Easy Rider, CBR 600 na nandyan sa Germany and Australia. Hi to Eduardo Monzales, Josephine Gallego. Hi to Ashin. Nandyan rin po si Benji Somailo from Bacoor Molino Road, Cavite. Diosalan David Angelita Holsanger. I-shoutout natin si Eloisa Taha from Riyadh, Saudi Arabia. Thank Abel and hi to Noor Sajed from Qatar. Okay, so makabayan ko, before tayo pumunta doon sa ibig kong sabihin, ipakita ko muna sa inyo ang vlog ni Mike Abbey. For more details, let's watch this. Talaga bang sinabi mga kaibigan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte o as kilalang Digong Duterte na dapat daw ay bantayan? Ano yung pagkakasabi? Bantayan nyo ang inyong presidente na si Sara. Ganon? Hindi na vice? Presidente kagad? Kaya ako pinag-uusapan ito. Alam nyo si Duterte, hindi mo naman talaga malaman kung kailan nagsasabi ng seryoso o nagbibiro. Pero baka seryoso ito dahil sa harap ng kanyang mga mamamayan sa Davao eh. Pagka nagbibiro yan, baka matalo talaga ni Nograles. Malakas yung Nograles laban sa mga Duterte sa Davao. Balita ko dyan sa Davao City. Kaya, o baka naman nasobrahan lang ito ng maraming ayudang ibinigay. O nasobrahan sa lechon. Totoo ba yun? Mayroong mga nag-viral na picture na nasa harap ni Vice President at saka ni Sara isang lechon. Nung pagkatapos yatang mamigay sila ng pamasko sa mga taga Davao, okay lang yan. Kung kaya pa naman walang problema. Pero yung hindi ko alam kung pabiro o seryoso na pinababantayan niya, sabi niya, bantayan niyo si Sara, ang inyong presidente. O ating presidente, parang ganon. So, bakit pinababantayan? Meron bang talagang totoong threat kay Sara Duterte? O gimmick lang yan para pag-usapan? Alam mo, marami ho talaga ngayong gimmickan pero ang seryosong usapin, ang kanilang mga problema, ang kanilang mga kaso at under investigation sila, yun hindi madadaan sa biro. Yan ay pinag-uusapan at yan ay talagang gagawin. Napakabagal lang talaga nitong ating mga otoridad, lalo na yung Department of Justice at NBI. Tambak na sa kanila ang maraming kaso at reklamo, pero ewan ko kung bakit ganun kabagal silang gumawa ng mga recommendation at resolution. Ang DOJ naman prosecutor lang, hindi naman sila husgado. Kung dyan pa lang sa NBI at DOJ at Prosecutor's Office, tumatagal na kung ilang buwan ang mga kaso, di lalo na pagdating sa korte. Huwag nating kalimutan ang NBI, investigador lang. Nagpapay lang kaso sa DOJ. Then ang DOJ naman, i-recommend at i-refer sa National Prosecutor Service. Then i-evaluate. Paulit-ulit yan evaluation. Ganyan talaga ang paghaharap po ng kaso Kaya nga yung lahat ng record ng Quadcom at recommendation, i-evaluate pa yan ng NBI. Pag na-recommend ng NBI, panibagong pagsusuri ang gagawin ng National Prosecutor's Office. Kung mabagal po ang galawan nila, doon pa lang matatagalan na. Wala pa yun sa husgado. Sa husgado, inaabot ng 10 taon o hanggang 15 taon ang paglilitis. Ganun po, lalo na kung korupsyon, talaga kung napakatagal ang paglilitis niyan. So talagang mahirap maghanap ng hustisya dito sa ating bansa. Sa totoo lang. Huwag na tayong maniwalang mabilis ang hustisya. Hindi totoo yan. Talagang mabagal. Maraming technical, legal, and political issue. Pero sana pag nasa korte, wala nang political. Technical and legal na lang yan. Technical sa issue ng presentation ng dokumento, technical sa issue ng mga proseso at procedure, legal sa issue ng kung paano hinahandle ng ating korte. Pero balikan ko lang itong issue ng, hindi ko nga alam kung nagbibiro o seryoso si dating Pangulong Duterte na bakit niya pinababantayan si Sara Duterte, now Vice President. Wala namang nagbabanta sa kanya Di ba ilang beses na sinabi ng PNP at ang military
at mismong NBI, walang seryosong threat, walang banta sa buhay ng pangalawang Pangulo. Ang may active threat ay si Pangulong Marcos, First Lady, at si Speaker Romualdez. Dahil galing kay Sara Duterte at galing o pwedeng manggaling doon sa inutusan, kung sinong inutusan ni Sara Duterte na ilang buwan ang pinag-uusapan ito, hindi pa ho nabibigyan ng hustisya ang mga banta-bantang ito. Pero ngayon, mas ang dating Pangulo ay nagsabi na mag-ingat o bantayan. Bakit? Anong meron? So di ko alam. Nasa inyo po, malaya po kayo makapag-comment, react sa bagay na yan at kung ano po ang inyong tingin dito. So, parang kung nyo mapapansin, ngayon lang talaga nabanggit ko na sa dating video, ngayon lang ho talaga parang nag-uorganisa ng nakatutok ang mga ang mga Duterte sa Davao City. Kasi alam naman natin, mayroong problema doon. May matindi pong labang sa local politics. So, nagparamdam at nagiging malaking challenge sa mga Duterte ang pwersa ng mga Nograles sa posisyong mayor at congressman. Ang kalaban ay si Pulong at saka po ang dating Pangulo. Ay si dating Pangulong Duterte ayaw magpahinga, may edad na rin, inaakay na nga Kaya kayong mapapansin sa mga video, ayaw ko na ipakita sa inyo dahil baka naman maka-insulto sa kanila. Kung yung mapapansin, di ba, Pag naglalakad siya, mayroon 2 security sa kanya na sa likod na inaalalay siya, baka biglang umatras o tumumba. Yun po ay mga member ng Presidential Security Group. Dahil kung di ako nakakamali, lahat ng dating Pangulo allowed ang 2 security na military. Si dating Pangulong, ngayon ang mga ambuhay pa, dating Pangulong Estrada, may 2 bodyguard dyan. Now, Gloria Macapagal Arroyo, dating Pangulo, may bodyguard din yung mga PSG. Ang ating dating Pangulong Duterte, ganun din. Lahat to yan, kahit si Ninoy Aquino, Cory Aquino, si dating Pangulong Marcos, kaya huwag kayong magtaka. Kahit yung mga yan ay retirado na or wala na sa gobyerno o nasa gobyerno, may mga security yan na tayo ang nagpapasweldo. Dahil allowed na ang mga dating Pangulo ay may bodyguard at least 2, 24/7. Kaya kung yung makita yung laging nakasunod sa mga dating Pangulo, yan po ay hindi pulis, hindi po yung pangkarewang bodyguard, mga sundalo yan na under ng Presidential Security Group dahil yun ang mandato ng military magbantay sa kasalukuyang Pangulo at mga dating Pangulo. Kasama yan sa trabaho ng Presidential Security Group. Ayun. So, ako ay naniniwala na walang seryosong mga banta sa kanila. Maaaring sinasabi lang yon o ginagawa lang nila may mga threat na ganyan para makakuha ng suporta o sinusubukan nilang kuminagmamahal sa kanila. Ayun po yun. Marami, alam nyo, marami hong gimikan talaga, maraming drama, maraming propaganda, maraming publicity kung sakaling publicity. Marami rin pwedeng totoo ang kanilang sinasabi, marami rin pwedeng nagbibiro lang o kung ano man. Kasi yun ang karakter ng dating Pangulo palabiro, palamura at minsan seryoso, pero madalas yung kanya mga sinasabi ay nahahaluan ng pagbibiro. Kaya mahirap pang hawakan. Ang sinabi ngayon, bukas iba. Ang sasabihin bukas makalawa, iba na naman. Lalo na ho pagka naging negatibo. Di ba? Ilang beses niya sinabi niyang ang Pangulong Marcos ganon-ganon, pero sinabi niya bandang huli, nung mainit na, wala akong sinabing ganyan. Ang dating Pangulo ay mahina, weak leader daw, mahinang presidente, pero pagka tinanong ng mga seryosohan, wala akong sinabing ganun. Di ba? Yun ang mga parasot Anyway, so, kayo ba'y naniniwala? Meron ba talaga nagbabanta o threat sa buhay ng pangalawang Pangulo? Bakit para sila nagsiseryoso ngayon? O baka naman talagang paawa lang, drama lang. Paawa lang at saka drama lang ang ginagawa po ng mga Duterte. Hindi na ho sila mapagkakatiwalaan kasi sila po ay napakasunangaling makabayan, di ba? Paawa lang yan Huwag kayong mapabilog doon sa mga Duterte kasi sila po ay masalot ng lipunan makabayan. Marami mas lang ginagawa noon sa panahon po ni Digong na ngayon na po naglabasan makabayan. At marami na po mga kababayan natin naliwanagan na nalaman ho nila yung itong mga ginagawang katarantaduhan ng mga Duterte at kung gaano sila ka-involved
kung paano sila na-involve dito po sa mga drug lords mga kabayan or sa mga tungkol sa drogas. At doon po sa nangyari sa war on drugs, ginawa kasi nila pong negosyo yun, pinagliligpit daw nila yung mga kakumpetensya ng kanilang negosyo mga kabayan. Ang nakakalungkot doon, marami kasing nadamay na mga kababayan natin pong mga inosente mga kababayan kasi nga ginawa ng negosyo di ba? So anyways mga kababayan ko, dito na po tayo. Anong ibig sabihin mo, Sir Ivan, na napakalata ng fake news ang mga pro-admin vlogger? I think and I'm sure mga kababayan na nakita nyo na po itong post dito po sa For the First Couple. Merong post dyan na nakita ho natin mga informal settlers po ng Davao City mga kababayan or sa Davao. Kasi nga di ba lagi lang sinasabi na itong Davao daw ay underrated, ang Davao daw ang cleanest city sa Pilipinas mga kababayan, at saka highly urbanized, at saka wealthiest city daw ang Davao City mga kababayan. Maniniwala ba tayo doon na highly urbanized, most underrated, wealthiest, at saka pinaka-cleanest city sa Pilipinas mga kababayan? Alam ba natin yung highly urbanized? So yung urbanized mga kabayan, ibig sabihin maraming mga buildings at saka yung mga infrastructure nila doon well developed mga kabayan, at saka yung high population density, maraming tao, maraming mga nakatrabaho doon, at saka ang ibig sabihin po ng urbanized, yung maraming building mga kabayan. So kapag ganun kasi, sabihin po ng highly urbanized, merong informal settlers pero hindi po ganun kadami mga kabayan. Hindi ganun kadami kasi nga highly urbanized. Until meron pong lumabas po na balita mga kabayan, not just ang For the First Couple ang nag-post nito, ito pong isa na ito ang Davao City for 30 years as of 2024. Kaya pala ang haba ng pila ng pamaskong ayuda ni Duterte noong December 25. Kasi marami palang mga informal settlers mga kabayan. At yan po'y itinago ng Davao. Sila po'y itinago. Ngayon, maraming nagtatanong, yan ba daw ay totoo mga kabayan? Kahit i-post, kahit i-research nyo yan, dyan po sa Google mga kabayan, Islams or SLUMS, hindi po Islam na relihiyon. SLUMS in Davao City, Islams mga kabayan. I-time nyo yan, makikita po yung mga pictures na yan. Ngayon, may nagsasabi, meron kasi nag-claim dito na hindi sila maniniwala mga kabayan kasi daw, according po na Jobayna Angoso Caminon, Davao, disiplinado, hindi mabaho ang lansangan, kahit saan malinis, nasa Manila daw ito mga kabayan. Itong mga pictures na ito na kumalat, sa Manila lang daw to. Pero meron pong nag-vlog po na vlogger na taga Davao City mga kabayan, ito pong ating ebidensya na totoo talaga. Alam nyo ba na halos 3 to 4 kilometers mga kabayan? According po sa information sinabi po ng vlogger, 3 to 4 kilometers, ganun po kadami. Ganun po kadami ang informal settlers mga kabayan. Ito po ang ating ebidensya. Okay, so dyan na lang yung makabahan kasi nga may copyrighted na music dun Pero ang title po niyan dyan po sa YouTube, Islams in Davao City. SLUMS in Davao City. So i-check lang po yung makabayan. Ang haba talaga niyan, sabi ng vlogger, saka dun po sa comment sa baba, 3 to 4 kilometers dyan. 3 to 4 kilometers, ganun daw karami ang mga informal settlers. At yan po'y tinatago po ni Digong, yan po'y tinatago po ni Sara, ni Basti, at saka ni Pulo Makabayan kasi highly urbanized daw yung Davao City. The cleanest city in the Philippines Makabayan. Wealthiest daw city in the Philippines ang Davao City. Kung wealthiest pa, cleanest pa, highly urbanized pa yung Davao City, bakit merong ganun Makabayan? At saka dapat sa ating kababayan dyan, na mga informal settlers dyan sa Davao City, dapat i-question ninyo
itong si Pulong Duterte kung nasaan yung 51 billion pesos. Kung talagang tama, kung tama lang po ang pinagagamitan, kung tama lang yung pinagagastahan po ng 51 billion pesos ni Pulong, wala na sanang informal settlers, mga kabayan. Correct if I'm wrong, ito ang ating ebidensya. Yung 51 billion, ginawa mo tong low-cost housing units, makakapagpagawa ka ng 102,000 housing units. Ilan lang ba ang population ng distrito ni Pulong? Dapat wala ng informal settlers dyan. Alam niyo ba kung saan dinala ni Congressman Paulo Duterte ang 51 billion na pondo ng Davao City? Ang mga matigan na diyan may Kaning dapong nga gate? oo gani. Mo doon yung balay ni Puno. Makita ang balay yun? Ano yung mga matigan ni diyan mga Makita pa na. pwede makita ka na kita na. Ano ni siya ang Wala yung truck. Wow! Napangit pero kaya ginagit sa kanal. Nakuha mo? Hanapin niyo ito sa Katalunan Grande at sa Samal Island na kung saan namakyaw siya ng mga resorts. Not 1, not 2, but 3 resorts. Ngayon nagtataka kayo kung bakit binabaha ang Davao? Yung 51 billion, ginawa mo tong low-cost housing units, makakapagpagawa ka ng 102,000 housing units eh. Kaya ang tanong dito, saan mo nilagay? O saan mo nilagay? O baka dyan nilagay ang 51 billion pesos ni Pulong sa mga resorts, makabayan. Diba? Daming properties eh. At saka kung nagamit lang ng tama ang 51 billion pesos, hindi sana magkakaroon ng baha dyan sa Davao City. Diba naalala nyo yung last po na LPA, makabayan, yung low pressure area, nagkaroon na naman po ng baha dyan sa Davao City. Diba mga DDS? Sinungaling kasi kayo eh. Lagi kasing naninira sa gobyerno natin eh. Pero dapat manalamin kayo. Ang inyong mga sinasabi, magbabafire kasi yan sa inyo. Yan po ay magbabackfire. Bakit? Maraming ginagawang kabulusugan sa panahon po ni Digong. At yan talaga po ay dapat iimbestigahan. Diba? Kung sino ito yung madaldal, mangaw-ngaw, at saka lagi po nagsasalita po na hindi maganda makabayan dito kay PBM, yan po ay may maraming ginagawa na hindi maganda. Okay, so syempre po natin, nandyan po si Boboy Elmido Costenza Dogyo. Hi to Elizabeth Lucero, Ivy Alfonso, Baina Tulig. Nandiyan rin po si Direk Erwina Argilles. Hi to Percy Shalana, Elsa Sabuco, Hieronimo Singgian. Nandiyan rin po si Jaime Ignacio, Namnama Jacalni Digay. I-shoutout natin si Gorgonia Angala, Apple Nash, Dan Ijulantes Yero. Nandiyan rin po si Nida Ichaka, Robin Basinga Salindong, Jose Lisa Moises, Mercy Calatrava, Caroline Campos, Mary Red, Merlinda Bacaro. Kasama rin po natin si Evelyn Garcia, Ging Liwanag Macready, Emerald Gemini, Ray Flores, Shine Sky. Nandiyan rin po si Simezo LV, Nonski Pasamonte, Janet Narvaez, Mayria Soriano, Alicia Leak, Victor Robin, and hi to Elsa Hoffman. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Maraming salamat din po sa iyong walang sawang pagmamahal, gayon din po sa mga biyayang iyong ibinibigay. Naway patuloy niyo po kaming gabayan at ilayo sa lahat ng uri ng kapahamakan. Gayon din po ang aming mga mahal sa buhay. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Ipinagkakatiwala namin sa inyo ang lahat sa buong magdamag. Pagharian niyo po ang aming mga puso. Idinadalangin ko ito sa pangalan nating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.